Senador Francis Tolentino, ang Senate Majority Leader, mukhang wala silang narinig na magpapatawag Bakit kaya? ng special. Direct, pasinag mo nga yung mga increases tsaka yung mga deductions sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalan. Sang-ayon na yan. Tingnan mo nga. Tingnan mo yung... House of Representatives, Kong, ang proposed nila ay 16.3 billion. tingnan mo yung gain tsaka loss. Yung gain, yung nasa verde, di ba? Opo. Yung nasa... Ayan, no? Dinagdagan po sila ng 16.35 billion. Positive eh. Yung Senado, teka muna, ibalik Taas mo muna sa sa green. taas. Yung sa green muna. Sa green. Yan. Yan. Yun namang Senado na... Senado, ang request nila, proposed 12.8 billion. Yan. Nadagdagan ng 1.1 billion. Office of the President, nadagdagan ng 5.4 billion. Sa mga kapatid, yung nasa verde... Puro dagdag pala yan, Kong. Pati DPWH. Judiciary, 450 million. Ang program. Ang DPWH ang pinakamarami, 214 billion din. Wow. Dagdag pa lang yan, ha? Pero tingnan mo yung DepEd, tinanggalan ng 11. Bawas. 11.01 billion. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, hindi ba ang sabi na saligang batas dyan, kinakailangan highest priority ang education. Dito maliwanag nang na-prioritize DPWH. DPWH. 1.11 trillion. Pati yung program 373 billion. Ito yung ang program na lump sum dito yung pinag-uusapan na, di ba merong tumayong senador na sinasabi niya ito ay maliwanag na parang BIP itong nandito, yung very important project. Makikita mo pati yung Department of Education, Department of Agriculture dyan, no? DA, binawasan. 3.56 billion, Kong, ang nabawas sa kanya. DSWD, nabawasan ng 12 billion. Laki pa na nabawas. So pagka tinignan mo yung basic, yung mga agencies na nag-expend ng basic services, DSWD, DepEd, DA, DOTR, DSUD. Pati DSUD. Pati DSUD Housing. Akala ko ba tayo 1 million per year na housing? Tinanggal ang bagay, 580 million lang naman Pero walang nakikita ang report, ano? Pati calamity, tinanggalan. PhilHealth, nakita mo, nawala 74 billion. Ito yung sinasabi natin, Jen, na paano mo kaya kukumpunihin yan? Hindi naman alam mo, pagka ikaw ay doktor, sirujano ka, surgeon ka, Jen. Pag meron kang inopera, di ba karaniwan meron kang binabalik Opo. Paano mo magagamot kung puro ka lang bawas? Kailangan meron kang, di ba, halimbawa, sira na yung atay mo, kaya may pinapalitan yun binabalik Jen. Totoo po. Ito parang... Yan ang kaya gusto lang nating ipakita. Marami ngayon ang medyo kinakabahan at medyo nag-aalangan, may pag-aalinlangan. Kanina binabati natin ang ating mga kababayan na sana maging maganda yung bagong taon dyan, ano? Opo. Pero dito sa forma nitong budget, doon pa lang sa mga basic services, medyo may problema dyan. Naku. Yan lang ang ating may kukomment dyan. Well, aywan ko, meron din ata pinalabas ko ng BICAM na kung doon sa figura ay mas malaki talaga daw po ang DPWH, pero meron doon silang binabanggit doon sa additional salary differential for DPWH under Executive Order number 64. Ito daw po yung currently lodged under MPBF. Di ko alam kung ano po yung mga tawag na yun, Kong. Pagka kinumputan niya, para mas malaki pa rin pala ang pondo daw po ng Department of Education, Kong. Well, kung sa figura, sabi ko ang nakikita natin, malaki, 1 trilyon. Hindi ko po alam kung paano nila paniliwanag yung mga bagay-bagay na yun, Kong. Kasi dyan pag sinabi mong education, hindi lang naman kasi yung mga bata per se ang pinag-uusapan natin. Paano yung mga teachers? Paano yung mga eskwela? Kasi lahat doon pati dapat doon sa component ng mga iba-ibang agency, kung halimbawa local government,
yung pwedeng magpatayo ng mga silid-aralan. Kasi hindi naman pinag-uusapan dito Department of Education. Ang pinag-uusapan yung edukasyon per se. Edukasyon. Kaya yun ang bigyan mo ng mas malaking pagpapahalaga. Para sa ganon, lumitaw talaga yung adhikain ng saligang batas. Pag pinagpauna mo yung education, maaaring ang magiging outcome niyan, unang-una yung mga bata ay may hahanda mo sa kanilang kinabukasan, sa kanilang mga pagiging leaders. Yan naman ang magiging susunod na leaders ng bansa mo. Kailangan mong ihanda talaga na mabuti. Pag education per se ba, kung iba po yung budget ng CHED, iba yung budget ng TESDA, di ba usually kapag... Kasi sa TESDA, may kahalo ng livelihood yun, technical na yun. Pero yung sinasabi nating education, yung talagang basic na yung pag-aaral ng mga bata. Lalong-lalo na ngayon, nakita mo yung sumemplang yung kalidad yung PISA natin. Naalala mo yung 3 international assessments na kamakailan lang ginawa, 3 taon na nakararaan. Ngunit, hindi mo makakalimutan yun sapagkat sa halos 79 na bansa ang nag-participate doon. Akalain mo nasa pinakahuli naman tayo. 79 tsaka 78 tayo ko. Doon pa naman doon sa mga pangunahing reading aralin comprehension, yes po. Isipin mo, paano mo tatanggapin yun? Nakakabasa siya dyan, pero hindi niya naiintindihan kung ano yung binabasa niya. Yung iba naman, hindi makabasa talaga. Totally, opo. Yung nakakabasa, hindi naman niya maintindihan dahil yung comprehension mahina. Opo. Anong gagawin mo ron? So, kailangan mo talagang hindi, palagay ko parang overhaul ang kailangan doon Di ba? Kaya yun nga challenge kayo kay Secretary Chani Angaro kong paano yung mga teachers? Alam mo, yung mga teachers, ano ang role na ilalaro, anong papel na gagampanan ng teacher? Siyempre, gusto mong maging magagaling yung mga bata, kailangan magaling yung mga teachers. Nelson? Kasi, tsaka pangunay pa pala Nelson, doon sa Binawas, andun pa pala sa computerization kong. Kasama. Di ba, yun pala pangunay tinanggala, kaya himutok sa Secretary Sani Angara yun nga. Yun pa naman daw ang isa sa pinakamalaking trust ng DepEd ngayon. Di ba? Kasi yung ilang bata ngayon dyan, hindi na hindi na angkop sa kanila yung luma na pamamaraan na magbubukas ka pa ng libro Isang computer daw, katumbas ay 30 teacher. Di ba? Para yun sa ratio po nila. Ay, nako. Anyway, kung bago lang tayo pumalaot sa bagay na yan, pero tayo, sa suspeto ng budget, paano po ito? Kung hindi ho nagpatawag ng special ng Pangulo, paano ito? Parang ang hirap remedyohan ko. Anong nakikita nyo ko? Ang pagre-remedyo na nga lang, yung ibibito na lang. Kumbaga, babawasan na lang, pero walang ma-reinstate. Walang may babalik. Kasi nga, ang pagbabalik niyan ay Kongreso ang merong akda niyan. Hindi po pwedeng ibalik ng Pangulo. Wala na sa kanyang kapangyarihan yun. So, yung 12 billion na kinuha sa DepEd, hindi pwedeng sabi ng Pangulo, ibalik nyo na yan. Hindi pala pwedeng wala nga naka-adjourn na yung Congress ang inakala ba ng iba? Akin na yung ito, ibabalik rito. Kasi ako kung pagkakaintindi ko gano'n. Hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi pala pwede. Kasi enrolled bill na ito Ibibito niya yun sapagkat meron siyang kapangyarihan ibito. Tatanggalin niya to. Ayoko ito, ayoko to. Pero para ito, ayoko pero ibabalik ko rito. Hindi na pwede yun. Hindi pwede yun. Kaya nga pinipilit sana natin para lang maibalik sana yung very crucial na tinanggal na pinag-uusapan natin ng mga ilang araw. Isang araw, PhilHealth ito pangkalahatang siguro sa kalusugan ng bawat isang Pilipino. Ayan. Gaya na 27 na ba ngayon, no? Di Lunes po at 30. Pwede naman kung tawagin yung 30. Ganun ho? Pagkatapos na, lang naman yun. Halimbawa, 1 oras, balik ang ganito. Sige. Formality lang, no? Kasi kumbaga, alam na nila. Kailangan lang buksan nila. I-open. Pagkatapos, magkita-kita uli yung kung sino man yung nandun sa, na yun? BICAM conference.
O, tanggalin natin, pirma uli. O, di pagkatapos, isubmit uli. Yun na yun. O, mga alas 4 ng hapon halimbawa, naibalik sa Malacanang. Alas 5, di pipirmahan. Tapos na. Di sabi niya, yung akap, tanggalin niya. Naku, hindi pa gawin niya ng 36 billion. Mas malaki yung akap kaysa sa 26 billion lang. So ang nakikita niyo dito kung bilang isang experienced congressman, line dito na lang, magbabawas. Pero yung pagbabalik, no choice na talaga yon. Wala siyang kapangyarihan para magbalik. Hindi niya sakup yun eh. Pero kung